Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it or hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. And let us read here in 2 Corinthians 3:18, Tagalog ang Biblia. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon ng Espiritu. And in Amplified Version, 2 Corinthians 3:18, and all of us as with unveiled face, because we continued to behold in the Word of God as in a mirror the glory of the Lord, are constantly being transfigured into His very own image in ever-increasing splendor and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng 2 Corinthians, brethren in Christ, is no other than Apostle Paul himself. And Apostle Paul, known as a man of revelation dahil sa mga kayamanan, kadakilaan ng mga kapahayagan or revelation ng Diyos na ipinagkaloob sa kanya. And Apostle Paul authored almost 1/3 of the New Testament books, and his letters and epistles known as Pauline epistles, and some of them known as pastoral epistles and prison epistles, and the rest are general epistles, brethren in Christ. At dito ay sinasabi po ni Apostle Paul na tayong lahat, which refers sa lahat ng anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, ay naalis na po yung veil natin sa mukha. That's why namamalas natin, nakikita natin, namamasdan natin ang mukha ng ating Panginoon, which ito po ang nangangahulugan na nakikita natin ang kanyang presensya, nakikita natin ang kanyang kapangyarihan, nakikita natin ang kanyang kaluwalhatian. And this glory ang nagbabago sa ating mga buhay. Ang wika nga, from glory to glory is changing us, brethren in Christ. Hindi pwede na ang ating buhay ay hindi magbago sa presensya at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nga po sa English mga kapatid, as we constantly being transfigured into His very own image, we have an ever-increasing, brethren in Christ, walang humpay, walang tigil na patuloy tayong binabago ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mga kapatid, our lives will never be the same again dahil binabago at binabago at binabago ng kaluwalhatian po ng Diyos. At hindi lamang mga kapatid ang hindi lamang tayo ang binabago ng Diyos, maging ang kalalagayan natin ay binabago po ng Diyos. That's why our today's message entitled, Beholding the Glory of the Lord. Kaya mahalaga mga kapatid na tayo ay manatili sa
kaluwalhatian ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, dahil mga kapatid, without the glory of God, we will never change. Kaya kapag tayo ay nananalangin, maranasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapag tayo ay sumasamba, maranasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya, maranasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos because, again, hindi pwede na hindi mabago ang ating buhay. At hindi lamang buhay ang binabago ng Diyos, kundi maging ang ating pamumuhay. And our today's promises, we are going to acronym the word MAPS, M-A-P-S, Brethren in Christ. Tandaan po natin, napakahalaga na tayo ay manatili, magpatuloy at magbabad sa presensya ng ating Panginoon. First point, our manner are being transfigured by God's glory. Pag sinabing transfigured, it can be transformed, it can be changed, brethren in Christ. Yung ating mga kinagawian, mga kapatid sa buhay, iyan po ay kapag naranasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos, iyan po ay nababago at nababago, mga kapatid. Mayroon po kasi tayong mga kinaugalian bago po natin makilala ang ating Panginoon. It can be beneficial or it can be, mga kapatid, unbeneficial. Pero tandaan po natin na ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kalalagayan, di ba? Napakaliwanag na from darkness, dinala tayo ng Lord sa light. From death, dinala tayo sa life. Mga kapatid, yun po, from curse, dinala tayo sa blessings. Kaya, mga kapatid, yung ating mga kinaugalian ay, brethren in Christ, or mga kinagawian, should I say, iyan po ay binabago din ng ating Panginoon upang ating maging kagawian sa paglilingkod sa Panginoon. And then second point, our attitude are being transfigured by God's glory. Salamat sa Diyos dahil all of us ay mayroon pong tinatawag na mga ego, brethren in Christ. Mayroon po tayong kanya-kanyang attitude. Minsan ang ating attitude ay hindi po kinatutuwaan o kinaluluguran ng mga tao. Subalit ngayon na tayo ay mga anak ng Diyos, mga Kristiyano at mananampalataya at born again, mga kapatid, our attitude has been changed dahil sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya tayo po ngayon ay nagiging blessing sa lahat po ng mga tao. Ang wika nga, we are the light of the world. We are the salt of the world, brethren in Christ, because our old attitude ay ito po ay nabago ng ating Panginoon, yung ating mga kinaugalian. Kung kanina kinagawian, ngayon naman po ay kinaugalian ay binago ng ating Panginoon. And of course, third point, our personality are being transfigured by God's glory. Dahil patuloy natin nararanasan ang kanyang kaluwalhatian, nararanasan ang kanyang presensya, nararanasan ang kanyang kapangyarihan, maging ang ating katauhan, ang ating pagkatao ay binabago ng ating Panginoon. Salamat kay Lord dahil before, ang ating reputation ay pangit, mga kapatid. We are identified sa mga bagay na hindi maganda. Pero ngayon, mga kapatid, identified tayo in the name of our Lord Jesus Christ because we are God's ambassador. We are Christ's ambassador. We are bearer of His name. Taglay-taglay natin ang pangalan ng Panginoon. In fact, pagka tinawag na Christian,
mga kapatid, ay naandun po. Ang root word ng Christian ay Christ. Dinagdagan lamang po ng I-A-N. Kaya naging Christian. Kaya pag tinawag tayong Kristiyano or Christians, we are bearing the name of the Lord. Kaya tayo ay representative ng Lord. Kaya ginawa ng Panginoon, binago ang ating pagkatao o yung ating katauhan. Kasi mga kapatid, sabi ko nga, hindi nila mauunawaan how good our God is kung hindi tayo kakitaan ng kabutihan. Kaya salamat sa Diyos dahil our personality have been transformed and changed by the glory of God. And fourth point, last point, our state are being transfigured by God's glory. Kung binago na po ng Diyos ang ating mga kinagawian, binago na po ng Diyos ang ating mga kaugalian, binago na po ng Diyos ang ating katauhan, babaguhin rin po ng Diyos ang ating kalagayan. Hindi tayong mananatiling mahirap, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ni Pablo, dito rin sa epistle niya sa mga taga-Korinto, na ang Diyos na mayaman ay nagpakadukha upang tayo, which refers sa lahat ng born again, Kristiyano, mananampalataya, ay anak ng Diyos, ay maging mayaman sa Panginoon. So yung kalalagayan natin ay babaguhin din ng ating Panginoon. Kaya di ba po, previously, and kasasabi ko lang po na hindi lamang buhay ang binabago ng Diyos, maging yung ating pamumuhay ay binabago ng Diyos, mga kapatid. The situation cannot change us, but we can change the situation. Again, the circumstances that we are encountering in life cannot change us, but we, as being transformed, being changed, being regenerated, brethren in Christ, by the glory of God, we can change the circumstances that we are encountering in life. Kaya salamat sa Diyos dahil hindi tayong mananatiling naghihirap, hindi tayong mananatiling nagdurusa, hindi tayong mananatiling naghihikahos, because i-level up ng Panginoon ang ating buhay by blessings, by blessing us, brethren in Christ. Kaya to sum up of our today's message, which entitled Beholding the Glory of the Lord, and our today's promises, we acronym the word MAPS, M-A-P-S. First point, our manner are being transfigured by God's glory. Second point, our attitude are being transfigured by God's glory. Third point, our personality are being transfigured by God's glory. And fourth point, last point, our state are being transfigured by God's glory. And these are the acronym of the word MAPS, manner, attitude, personality, state, are all being transfigured by the glory of God. Our lives will never be the same again, brethren in Christ. Ang wika nga ng awit ng mga bata, every day with Jesus is better than the day before. And our today's grace, ang biyaya ang nag-alis ng talukbong sa ating mukha nang ang kaluwalhatian ng Diyos ay ating makita, binabago patuloy ng kaluwalhatian niya ang ating kinaugalian, kinagawian at kinasanayan na mga gawa. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ang nag-alis ng talukbong sa ating mukha nang ang kaluwalhatian ng Diyos ay ating makita, binabago patuloy ng kaluwalhatian niya ang ating kinaugalian, kinagawian at kinasanayan na mga gawa. Purihin ang Panginoon. Let's pray. We thank you, Lord, sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilan sa aming mga buhay.
Thank you because you protected us by covering us with your precious blood. Salamat dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, na mula sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa disgrasya at kapahamakan, malayo sa mabibigat na pagsubok at problema, at malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. We thank you also, Lord, for your provision, dahil hindi po ninyo kami pinagkukulang sa araw-araw. Truly that your grace is sufficient for us. In fact, Lord, sa bawat umaga ay may panibagong lang biyaya ka, may panibagong lang pagpapala ka. That's why every day is our receiving day. And thank you, God, because today, we as your children are expecting that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. Thank you, God, because you blessed us already as spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially, and you blessed us, Lord, all aspects of our lives. Thank you for making us a vessel of blessing and channel of blessings to everyone. That's why, Lord, today, kami naman po ay minsan pa magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad at sa lahat ng taong aming makakasalamuha, at magiging pagpapala din po kami, Lord, sa kumpanyang aming pinagtatrabahuan at sa negosyo na aming pong pinangangasiwaan. Thank you, God. And this morning ay na sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na nakikinig at nanonood, Lord, if ever they have prayers, Lord, nananangan kami sa iyong pangako na anuman ang aming hingin sa iyong pangalan ay inyo pong ipagkakalob sa amin. Kaya Lord, I declare sa mga nangangailangan ng mga bagay na ito, if they need salvation, grant them salvation. If they need healing, grant them healing. Kung nangangailangan sila, Lord, ng strength, grant them strength. If they need provision, grant them your provisions, O God. Salamat, because we are so much grateful to have you, Lord, in our lives. And thank you for including us, Lord, as part of your plan. In fact, Lord, wala pa ang mundo, kami ay iyong hinirang na, kami ay pinili na upang kami ay iyong maging mga anak. Salamat, God. Salamat, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.